Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. This is the day, anyway, every day that the Lord has made, and we will and we should rejoice and be glad in it. Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay patungkol sa tinatawag na Beatitudes. Okay? Ito yung katuruan ng ating Panginoon. So tinatawag din nalang Sermon on the Mount. So ito yung, ibig sabihin nyo, we are blessed. Pinagpala tayo. Kumbaga ito yung benefits natin bilang mga Kristiyano. In spite of difficulties, in spite of situation na mahihirap, we are still blessed. Kumbaga ito yung right natin. Pero, pag meron tayong right, meron din tayong left. Ibig sabihin, meron din tayong responsibility as Christians. Hindi po pwedeng benefits lang, hindi po pwedeng blessed lang tayo. Sabi ko nga, kung meron tayong right, meron din tayong left. So meron din tayong responsibility. At ito pong binanggit ng ating Panginoon pagkatapos niyang ituro yung Beatitude. Sabi niya, we are the salt of the earth. Tayo daw ay asin ng mundo. And we are the life of the world. Tayo ay liwanag sa sanlibutan. Well, ito po ay metaphor na sinasabi ng Panginoon. Subalit, sa kanila po makahulugan. Marahil sa atin, pag sinabi nating salt, medyo, ordinary lang. Pero sa kanila napakahalaga po ng panahon na yon ng asin. Actually, ng mga old Roman time, ang asin po ay ginagawang pasweldo o salary ng mga sundalo. Kaya nga ang salitang salary ay nanggaling sa salarium. Okay? Latin word. Nanggaling sa root word na sal o kaya asin. Ganun po ang kahalaga ang asin sa kanila, kumbaga precious commodity. And alam naman natin ang uses ng asin, di ba? Pampalasa. Although ngayon, madalang na tayo nagamit ng asin kasi meron ng mga instant na pampalasa. But in their times, ito lang yung ginagamit nila pampalasa. Okay, imaginein mo, no? Siguro nakatikim na tayo ng luto na walang asin. Kahit gaano pa yan, kahit ano pa yan, karni pa yan niluluto mo. Pag walang asin, wala talagang lasa. Umaga bland. Okay? So sabi ng Panginoon, dapat maging asin tayo. Pampalasa tayo ng mundo. Sabi rin niya, isa rin sa characteristic ng asin ay ito ay nagpipreserve. Okay? Preservation. Dahil ng panahon na yun nga, wala nga silang ref. So how they preserve the meat and the vegetables, lalagyan nila ng asin. So sabi ng Panginoon, it is our responsibility to be a preservative to the people. Meron akong isang nabasa pa about yung characteristic ng salt. Sa kanilang lugar, sa Palestine, hindi po abundant yung kahoy nung panahon na yon. Maging ngayon. So ang kanilang ginagawang panggatong po ay yung pati o dung o dumi ng kamelyo o kaya baka. Kaya ito ay kanilang pinapatuyo. Pero bago nila ito gagamitin, ilalagay nila, kumbaga pansahig nila yung asin bago ilalagay nila yung dumi na ito. Because the salt has a catalytic property na siyang magpapabaga o magpapaapoy ng mga panggatong nila, which is yung mga pati. Ganda ng pakinggan ng pati, dung, kaya dumi ng hayop. So isa po sa property. So ibig sabihin, salt ignites fire. Okay, nagbibigay siya ng inspiration, okay? Ng hope, ng faith, it ignites the people. It gives them assurance and yung hope. So yun po ang purpose ng salt. Okay? Kaya tayo bilang Kristiyano, sabi ng Panginoon, dapat maging asin tayo ng mundo. Sinabi din niya tayo ay dapat maging ilaw ng mundo. Sabi niya, hindi, pag nagsindi ka ng ilaw, hindi mo lang tinatago ang ilaw, kung nilalagay mo sa lampara. Sa atin, hindi na uso yung lampara. Saan nilalagay yung ilaw? Sa ceiling. Para maliwanagan ang lahat. Diba? Para pag sinindihan mo,
naliliwanagan. So the purpose of the light is to cast out darkness. Di ba, pag nasa kwarto tayo, ang dilim-dilim, pag sinindihan mo, nawawala yung darkness. Darkness cannot live in the presence of light. Pero pag pinatay mo ang ilaw, ibig sabihin wala na, babalik ulit yung madilim, di ba? But as long as there is light, hindi po pwede na merong kadiliman. So sabi ng Panginoon, we have to be the light of the world. Maging ilaw tayo. Those who are in darkness, we bring them to light. At sinabi niya, dapat in the last verse of our gospel, sinabi niya, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Balik tayo sa salt, no? Minsan, I don't know, just this week na nakaranas ako ng fried egg na, ewan ko, natapunan yata ng asin. Hindi talaga makain. And the problem is, pag natapon na yung salt, okay, nalagyan ng maraming salt, hindi mo na maaalis yun, di ba? Magiging salty na yun. Kumbaga, hindi mo na makain. Sometimes we as Christians, ganon. Over saltiness ang dating natin. Kasi imbis na maaakay natin sila sa Panginoon, sometimes lumalayo sila. Minsan magaling tayo magkabisado ng mga word and even saying, God bless you. Pero hindi po nakikita sa salita natin. Minsan puro tayo salita. Okay? But sabi ng Panginoon sa gospel, they should see our good works. Sabi nga ni St. Francis, di ba? At all times, dapat handa tayo bilang Kristiyano to preach or to ihayag ang mabuting balita. And if necessary, we use our word. Merong kwento dyan si St. Francis, may kaibigan si Brother Leo. Sabi niya, Brother Leo, pupunta tayo sa palengke. Tayo ay magpapahayag ng salita ng Diyos. Tuwan-tuwa naman yung kasama niya, si Brother Leo. So pumunta silang dalawa, St. Francis, sa palengke. Pagpasok nila sa entrance, diretso sila sa alley. Nagtitinda ng mga, siguro, kung ano-ano. Mamaya, diretso sila sa karnihan. Okay, pagkatapos sa gulayan. Pagkatapos sa mga dry goods na. Pagkatapos lumabas na sila ng palengke. So sabi ni Brother Leo, tinanong niya si Father Francis, si Francis of Assisi, sabi niya, Brother, kailangan pa ba nating bumalik? Di ba pumunta tayo dito para mag-preach? Sabi ni St. Francis, oo, pumunta tayo doon. Nakita na tayo ng tao. Kaya nag-preach na tayo. Ibig sabihin, we have to have good works para makita ng tao so that they will glorify the Lord with our good works. Sometimes Christians also, they do good works for the sake na para makilala sila, parang politician, But alalahanin natin, one saint also, si Mother Teresa of Calcutta. Ang kanyang ministry is to the poorest of the poor. Di ba? Makikita mo with her ministry na ang ginagawa niya is to really give glory to God, to give honor and alam mo yun, to those who are the poorest of the poor, because she says that they are also the sons of God. The ministry, and because of her ministry, even the communist people, the communist country adore her for her ministry. And because of that, they praise God for her ministry. So the same with us. We should be the salt of the earth and the light of the world, so that when they see our good works, they may glorify God who is in heaven. And that is our responsibility, not just the blessing, but at the same time, our responsibility as Christians, as sons of God, and
Sabi nga niya, our ministry is of the world, not just in the church. Hindi lang po sa simbahan, but in the world. Kaya nga sabi niya, we are to be the salt and the light of the world. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa kanyang pagturo sa Beatitude. Thanks be to God.